Good morning guys. Road trip muna tayo, going to fishing. God bless us all. Para may upload tayo. Naka-live ka? Hindi, video lang. Video? Wala akong net. Sa YouTube pwede na rin ako mag-live. Nakasubo ka na baga, ang daming nagpapagagabi yung mga ano to, mga coach, yung mga nagninegosyo dating OFW. Alam ko yung iba nun totoo eh. Yung mga business online, yung mga dating OFW, 15 years, 10 years dito nagninegosyo na sa atin. Online mahina kasi ako sa dapat mapag-aralan. Marami na yung ngayon eh. Ang dami na, ang dami na. Uso kasi yung online sa atin eh. Oo. Di lahat kahit dito puro online na eh. Di ba dito pag order ka ng pagkain online. Doon sa atin kahit tuyo eh. Oo, basta ano, pwede kahit ano. Ricardo gulay pwede, pabili ka online. Bayaran mo na ng 50 pesos yung delivery. Kasi mamasahe, mahal kasi pamasahe sa atin. Dito dito pinaka mababang charge yata 5 real papadeliver. Kung makasampu kang deliver, hindi naman lahat nagbibigay ng 5, yung iba niyan 10, 15, 20, yung iba nagtitip. Ano talaga? Kikita talaga. Kailangan nakita ko yung kuwan eh. Matyaga ka rin sa ano? East Empire. Maganda yung Empire eh. Sa apps yan eh. Tinang oo. Puro lang puro online. Yung isa janitor lang dito sa Kuwait dati, 10 taon. Naka Ford, ano tawag ito? Naka Ford Ranger na. Babae. Basta masipag ka lang sa ano eh. Oo. Bigyan mo na ng oras. Pwedeng gamitin yung Facebook, tsaka yung kuhan. Yun nga tininan ko yung payment center, maganda eh. Bili ka ng franchise sa payment center. Walang lugi, walang mabubulok eh. Hintay ka lang, pag nagbayad may porsyento ka. Maganda yung payment center. Basta may GCash ka lang sa atin. Oo. Ang dami ng online kasi ngayon. Yun ang nauso ngayon eh. Kahit may motor ka lang service umpisa, Dapat talaga meron kang motor. mabilis eh. Kaya dito ngayon, konti na lang ang Pilipino ang kita driver, no? Kumila, konti na tayo nang naiwan dito. Naiwan dito, mabait na lang nga mo. Yung mga baguhan wala na eh. Hindi na, puro na Indiano ngayon. Indiano Pakistani na. Pakistan yata pinakamataas na rate sa palitan kasi tininan ko 74, 75 isang real. Taas no? Pakistan rupee. Halos ganun din ang value nun kung kukumpitin mo sa atin. Rupee. Iba talaga pagka yung executive car. Ang ganda ng bounce ng suspension. Service ka blug. Tapos magreklamo pa si amo sa loob ko lang. Bili ka nitong mura eh. Mag-expect ka ng magandang suspension. China. Sabi ko buti sa loob ko, buti bumili ka ng Korean, Kia.
Masyadong mataas kisang Eric. Kala niya Chevrolet America. Sabi ko, China ito. Captiva tsaka Group, gawang China. Papasit-sit yung uli na. Dati pa kinontra namin siya nung anak niya eh. Siya raw ang boss, siya raw ang siya raw ang hari. O sige ko. O ang dami ng issue. Kaya hindi ko nung mula nung may mga sakit-sakit na yung sakyan. Kala mo bago pero naalangan ako magdala sa malayo kasi baka mamaya bumigay. Eh anong ginagawa mo dyan? Matimpuhan pa no? Dapat pa sa'yo tumirig sa daan. Binibalikan yun eh. Tapos nireklamo ko sa suspension. Hindi naman dito lahat perfect ganito ka yung kalsada. Pag mga secondary blug-blug may mga rough road na eh. Malalim na nga eh. Diba sa mga U-turnan, yung mga U-turnan, pag nasa gasa mo U-turnan, may mga bukol-bukol ng espalto kasi yung bigat ng sasakyan, naipon yung espalto. Eh, nasa gasaan ko. First time mo sa Darren! Chris! It's a toy, it's a toy! Nablon ko lang. Sino ba yung may gusto kong sagasaan yun? Ganun yun eh. Hindi mo mapansin minsan eh. Tapos ganyan, nasa right of lane ako. Merong gustong gumalon. Nag-aalangan, ay dumiretso, gaganon-ganon. Hindi ko nga mapipigyan kasi mag-aangil na naman. Darren, please! You're driving sometimes perfect. Ayoko naman. Minsan talaga nagtatalo kami noy. Pagka ako nasa tama. Minsan tahimik na ako. Bahala ka sa buhay mo. Kamot-kamot na akong pulo konti. Tanda na rin ako mo no? Mukha lang matanda dahil sa konsumisyon sa mga anak niya. 59 pa lang yun. Bata pa pala yan? Oo, kala mong lolo na ng itsura. Eh, paano sa sabi, laging magsalita, laging high blood, laging galit. Tatanda ka talaga. Buting amo ko, wala, tahimik lang. Eh, si madam mo okay yun. Maganda yung gano'n na amo. Hayaan ka lang eh. Huwag mong iwanan. Tapos pag masagot mo na, tahimik na siya eh. Pag magsalita, sagutin mo lang sa tama, tahimik na siya. Napait ng madam kasi dati pagka Friday ingay-ingay natin dun eh. Magising man siya, di man nagsisita. Wala yun. Dati yung buhay pa nga yung lalaki, magtawag pa nga ng ano yun. Tawagin mo mga barkada, mas lalo pag may pagkain. Tawagin mo mga Pilipino. Talaga yung mga nakaunawa ng kulturang Pilipino maganda. Kaya mo naman, walang problema magdala ko ng mga kapwa Pilipino. Sabi nga niya sa akin eh, kailan ba yun? Mga October yata yun. Darwin, you have wife outside, you can bring in your room. You have room. Sabi ko, sir, wife outside. Sabi ko, problema mo ako sa budget sa pamilya ko kung ano ba akong wife outside. Ganyan din niya sinabi ng amo ko lalaki. Sige, nakikita naman kasi single tayo matagal. 2 years, 2 years. Nung bago pa ako dito. So, pag magka-shoota ka dito, dalhin mo na sa kwarto mo kaysa mamumblima pa tayo sa labas ka. Mahuli kayo. Yun ang tama. Mas mabuti na dyan sa kwarto, ako lang kalaban mo, sabi niya. Walang kalaban ka mo, sir. Basta sa'yo, okay, alright tayo ka mo niya. Kaysa sa labas daw, mahuli. Wala.
Tama naman yun. Mas mabuti daw sa loob. Magka-problema man. Siya lang daw. Walang hassle. Tsaka yung amo mo may sinabi bigatin yung amo mo. Lumalabas siya may mga bodyguard ulit mo. Hindi siya pipitsuging lokal. Katungkulan yun dati. Yung buhay pa yun, laging naka-private plane yun. Pag bumiyahe. May ano talaga siya. May katungkulan yan sa gobyerno rito. Galing malakas talaga. Oo. Malakas talaga yun. Kasi hindi yung malakas, yung matagal-tagal na yun nawala. Yung amo ko, naghirap na sana yun. Ano naman dito yata, pagka nasa tungkulin ka, tapos yung pinaka-benefits ng asawa mo sa'yo mapupunta. Para baka private jet ka, bigatin ka. Sa bisis subukan ko rin yung escortan kami ng pulis eh. Ang bilis papuntang airport eh. Eh, maganda yun. May pulis sa harap, may pulis sa likod. Oo. Ang saya no. Kaya yung Mercedes niya sa bahay, yung nakadapa lang doon, Grabe. siya lang gumagamit nun eh. Binubulok ka. Wala na. Hindi mo lang din pinakilaman sa mga anak. Ganyan yata tradisyon nila dito eh. Pero yung iba nakikita ko ginagamit na ng mga naiwan. Yung katapat namin si Ali Algamdi, yung may-ari ng hotel sa Balad. Namatay na kasi lagi naka-wheelchair rin yung binubuhat-buhat na lang. Pag pupunta dun sa opisina, binubuhat ng Bangladesh na driver, nagtutulungan nila. Nung mamatay yung bagong Mercedes na puti, ang gumagamit na yung mga anak yata, apo. Dati pinagamit-gamit ni madam yun, gamitin. Nung ginamit sa anak, isang bisis, na-flat lang yun. Sira yung rim nun sa likod eh. Tinatamad na rin ako mag-fish market, ginagamit yung fish market. Yung gano'n lang. Mercedes. Pwede na pang fish market. Kasi si madam ayaw din naman sumakay nun. Yun yata sila mga panata. Tapos yung dalawa yung Mercedes dati eh. Kay madam yun. Nawala yung kay madam. Baka binenta. Iwan ko. Saan kaya pumunta yan? Hindi naman nasira yun. Tapos bumili ng bago. Yung Genesis doon isa, dapa na rin. Sira sa anak eh. Yung sinundan nito, ay hindi na ginagamit. Wala, nasira na yan. Ang gusto si Jimmy. Bagay dito, baliwala sa kanilang Inakyat sa gutter eh. patay. Masaway talaga yung anak na adik